Tinawag na pambubudol ni Senator Amy Marcos ang inanunsyo ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa pinsan nilang si ex-Speaker Martin Romualdez. At kaugnay pa rin sa sari-saring mga reaksyon sa SONA, naghain naman ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para imbestigahan ang kabiguan ng EPIRA law na mapababa ang singil sa kuryente. Ano naman kaya ang masasabi ng Meralco patungkol dito? Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Umani na magkakaibang reaksyon ang anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address kaugnay sa pagpapanagot ng mga sangkot sa flood control scandal, kabilang ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez. I'd say it's a 9 out of 10. He hit it right on the head. Gusto nila makita na patas ang laban sa korupsyon. Hindi lamang oposisyon kundi pati kasama sa administrasyon. Basta nagkasala po kayo, wala po tayong magagawa, babagsak at babagsak yung hustisya sa ulo ninyo. Tingin ko isang major na prinsipyo yan, bunga nung una nilang sinabi nung nakaraang taon na mahiya naman sila. Isa ito sa dapat na mga conclusions dito sa mahaba, matindi at magpapatuloy pang kukumplituhin pang investigasyon sa flood control scandal at yung mga judicial processes na ibinubungan yan. Pambubudol naman ang turing dito ng presidential sister, Senador Amy Marcos, dahil hindi umano nag-iisa si Romualdez sa malawakang korupsyon sa flood control scandal. Tanong niya, anong nangyari sa babala ng Pangulo noong 2025 na mahiya naman kayo gayong wala pang aktual na napapanagot? Ani Senadora Marcos, mali na umano sa mga kritiko lang ng administrasyon, mabilis ang kaso pero mabagal sa mga kalyado nito. Kaugnay nito, isinumite na ni Senador Panfilo Lacson sa Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya ukol sa umunoy bilyon-bilyong pisong ghost infrastructure project sa Taguig City na baluarte ng mga Cayetano. Sagot dito ni Senate Minority Leader Alan Cayetano, I welcome that. Una nang sinabi ni Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo na bukas siyang mag-imbestiga sa umunoy ghost infrastructure project sa Taguig City. Pero dahil nasa ombudsman na ito ay paubayan na ni Tulfo ang usapin. Ibinunyag din ni Tulfo na may humaharang sa investigasyon. Honestly po yung kabila It's not us po sa majority. Obvious. Alam mo kung sinong pinapa-investiga, sino tinutumbok na Senator Lacson. Welcome naman sa mga senador ang marching order ni Marcos Jr. sa pag-amyenda ng Kongreso sa EPIRA o yung Electric Power Industry Reform Act dahil sa kabiguang mapababa ang singil sa kuryente. Agad na naghain na resolusyon si Tulfo na layong paimbestigahan ang EPIRA law kaugnay ng system laws na ipinapasa sa consumers. Ang systems loss is what, 5 to 10%. Tapos may government tax pa po. Pag inalis po natin itong lahat, ay malaki yung kabawasan. So ipa-fast track po natin ito, hopefully before the end of the 20th Congress. Layong din itong tanggalin ang 12% value-added tax sa system loss charges at pag-repeal ng energy tax law. Sa isang pahayag, sinabi ng electric company na Meralco na umaasa silang magkakaroon ng dialogo sa Pangulo para may latag ang epekto nito sa operasyon at kita ng power distribution utilities. Makikipagtulungan din nila sila sa gobyerno, regulator at mga mambabatas para mas lalo pang mapaigting ang consumer protection. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.